Okay. So sa totoo lamang po, napakaraming digmaan ngayon ang nangyayari sa buong mundo. Pero alam niyo po ba, meron pong ibang klaseng digmaan na nangyayari ngayon? At ito po ay digmaan sa atin pong isipan, sa ating mind. Araw-araw, hindi po mabilang ang gumigising na sinasalakay po ng iba't ibang tinig sa social media, sa mga balita, sa entertainment, at maging sa politika. Lahat po ng mga ito ay humuhubog sa isipan ng tao, sa damdamin ng tao, maging sa kilos ng tao. Gayunpaman, tinatawag po ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, tayo po yun, na mag-isip ng kakaiba. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Battle for the Mind. Doon po sa Book of Philippians, chapter 4, verse 8, mababasa po natin, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise." Ang verse po na ito ay hindi isang casual na suggestion. Ito po ay isang utos. Utos po na ituon natin ang ating mga isipan kay Kristo at sa kabanalan or holiness. Ang iniisip po natin ang nagtatakda sa atin pong pinaniniwalaan. At ang atin pong pinaniniwalaan ang siyang nagtatakda sa kung paano tayo mamumuhay. Isinulat po ni Apostle Paul ang Book of Philippians sa loob po ng bilangguan sa Rome at hindi po sa isang place of comfort or place of freedom. Sa kabila po ng kanyang mahirap na kalagayan, ang kanya pong sulat ay naglalaman ng kagalakan dahil ang focus po ni Paul ay hindi sa kanyang kalagayan kundi kay Kristo na kanyang Panginoon. Doon po sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7, binanggit po ni Apostle Paul ang tungkol sa pag-aalala at tungkol sa kapayapaan. So basahin po natin Philippians chapter 4 verses 6 and 7. "Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus." Ang kapayapaan po at yung tamang pag-iisip ay magkaugnay. Ipinapakita po ni Paul sa atin na ang kapayapaan ay hindi po kawalan ng problema. Ang kapayapaan po ay ang presence ng Diyos sa gitna po ng mga problema. Inihimok po tayo ni Apostle Paul na piliing mabuti kung ano ang pumupuno sa ating mga isipan. Meaning na wag natin hayaan ng mundo ang gumawa po nito para sa atin. So ang point number 1 po na gusto kong i-share sa inyo ay ito, galing sa ating text. Think about what is true. Ang una pong instruction ni Apostle Paul sa church sa Philippi ay isaisip kung ano ang totoo. Ang sabi po niya, again, Philippians 4:8, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true." Sa mundo pong nilulunod ng kasinungalingan or halfway truths at maging panlilinlang, mahalaga po ang katotohanan. Ang sabi nga po ni Jesus sa Book of John, chapter 14, verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." So ang isaisip po ang mga bagay na totoo ay ang ituon ang ating isipan kay Jesus mismo. Imagine mo for example ang compass. Kahit paano ang gawin nating pihit dito, lagi pa rin itong nakaturo sa north. Ngayon, para sa ating mga lingkod ng Panginoon, si Kristo po ang ating true compass. So kapag ang atin po mga iniisip ay lumihis, kailangan nating ibalik ang focus natin sa Kanya. Doon po sa Book of John chapter 8 verse 31 at saka sa verse 32, ganito po ang nakasulat, Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." Kapag binulay-bulay po natin ang katotohanan ng Diyos, susunod po ang kalayaan. Kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pangamba, kahihiyan, at maging kalayaan sa kalituhan or confusion. Ang sabi po ni John Piper, and I quote, "The battle for holiness begins in the mind.
What you feed your mind determines the shape of your soul. Ito po yung nagre-remind sa atin na ang pagpapabanal ay hindi po aksidente. Ito po ay resulta ng intentional na pag-iisip na hinubog po ng salita ng Diyos. Point number 2, think about what is honorable and right. Again, sa Philippians chapter 4 verse 8, nakasulat po, naman ay fix your thoughts on what is true and honorable and right. Ang ibig pong sabihin, ito ay dapat na ayon po sa pamantayan or standard po ng Diyos. Sa isa pong kultura kung saan ang kasalanan ay pinagdiriwang at ang katwiran ay kinukutya, nililibak, tayo pong mga lingkod ng Diyos ay tinawag na mag-isip ng iba. Kaya po doon sa Romans chapter 12 verse 2, sinabi po ni Apostle Pablo, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa isang panibagong pag-iisip. Hinuhubog po ng Holy Spirit ang ating values upang ang nakalulugod sa Diyos ay makalugod din po sa atin. Imagine mo naman ngayon ang filter sa water dispenser. Inaalis nito ang mga dumi o yung mga impurities upang matyak na ang iniinom po natin ay malinis at safe. Ang salita po ng Diyos ang mental filter ng atin pong isipan. Ang bawat pag-iisip natin ay dapat dumaan sa salaan ng banal na kasulatan. Kumbaga, tama ba ito sa harap ng Diyos? O napaparangalan ba nito ang Panginoong Jesus? Si Charles Stanley po ay nagsabi ng ganito, our emotions will always follow our thoughts. If you want peace, guard what you think. Lahat po kasi nagsisimula sa isipan, hindi ba? Now, naglalarawan po ang sinabing ito ni Charles Stanley sa ugnayan po ng malinis na pag-iisip at espiritual na kapayapaan. Kapag itinuon natin ang ating kaisipan sa katwiran po ni Kristo, ang kaguluhan po sa loob natin ay nananatili sa ilalim po ng kanyang kapangyarihan. Point number 3, think about what is pure, lovely, and admirable. Doon po sa Philippians 4:8b, ganito rin po nakasulat, fix your thoughts on what is pure and lovely and admirable. Purity in thought leads to purity in action. O ang kadalisayan po ng pag-iisip ay humahantong po sa kadalisayan sa pagkilos. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 8, sinabi po ni Jesus, God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. Ang mag-isip po ng dalisay ay ang makakita ng malinaw, ang makadama sa kagandahan ng Diyos nang walang hamog ng kasalanan o dumi ng kasalanan. Ang mga salita pong lovely at admirable ay nagbibigay po ng inspiration at lumalarawan sa grace, sa kabutihan at compassion po ni Jesus Christ. Doon po sa Colossians chapter 3 verse 2, it is written, think about the things of heaven, not the things of earth. Ituon daw po natin ang ating mga isipan sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Nabubuhay po tayo sa isang lipunang nahuhumaling sa sarili, sa kasiyahan, at sa kasakiman. Ngunit nire-redirect po ng Holy Spirit ang ating mga isip palangit, heavenward. Nagsisimula po nating makita ang kabanalan bilang kaibig-ibig, ang pagpapatawad bilang kahanga-hanga, at ang pagsunod bilang kanais-nais. Now, point number 4 po, think about what is excellent and worthy of praise. Doon po sa last part po ng Philippians chapter 4 verse 8, nakasulat po, think about things that are excellent and worthy of praise. Ang ibig po ng sabihin ng salitang excellent ay moral virtue, spiritual excellence. Ang word of praise naman po ay nangangahulugan na commendable o kapuri-puri, approved ng ating Diyos na buhay. Tandaan po natin ang ating pong kaisipan ay nilikha para itaas at parangalan ang Panginoong Hesus. Doon po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5b, yung second part ng verse 5, nakasulat, we capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Ang ating pong pag-iisip ay dapat nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga po nabanggit din ni Max Lucado, and I quote, you are what you think because your thoughts run your life. Ang discipleship po ay nagsisimula sa ating thought life o kung paano tayo mag-isip.
Ang buhay na nagtataas kay Kristo ay nagsisimula sa isipan na nagme-meditate sa Kanya. Hindi po natin magagawa ito sa ating sariling galing o karunungan. Bukod po kay Kristo, ang ating mga isipan ay pinadidilim ng kasalanan. Sa Book of Romans chapter 8 verse 6, nakasulat po, "So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace." Ang tangi pong paraan para mag-isip tulad po ni Kristo ay ang mapabilang kay Kristo. Dapat magpasakop tayo sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus, hindi lamang tayo pinapatawad ng Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng bagong pag-iisip at puso. Kaya nga po mababasa natin doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun." Nang tubusin po tayo ni Jesus, binabago niya ang ating pag-iisip, ang ating emotions, at ang ating pananaw. Now, hayaan mo, kapatid kaibigan, kamanggagawa, na punuin ng Holy Spirit ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. Palitan mo ang karumihan ng kabanalan. Palitan mo ang kasinungalingan ng katotohanan. Sa tuwing ikaw ay nagwo-worry o nagdududa o natutokso, i-focus mo ang iyong isipan kay Jesus. Hayaan mong siya ang pumuno ng iyong imagination. Hayaan mong patatagin ng mga pangako ng Diyos ang iyong puso. Mga kapwa ko lingkod ng Diyos, sa atin pong pagtatapos, let us go and think like Jesus. Hayaan mong ang bawat pag-iisip, bawat salita at bawat desisyon ay mahubog sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang kaluwalhatian. Tayo pong lahat ay manalangin. Dearest God and Heavenly Father, naway punin mo ang aming isipan ng katotohanan sa pamamagitan po ng iyong Holy Spirit. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ang magbantay po sa aming mga puso. Nawa ang aming buhay ay maging reflection ng iyong liwanag sa madilim na mundong ito. All this we pray. In Jesus' name, amen and amen and amen. Huling bagay po na gusto kong i-share mula po sa book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. "Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again." So maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig. God bless us all po.